Mga bilang Kapitulo 2. Sa silangang panig. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sinasabi, ang mga anak ni Israel ay magsisitayo bawat lalaki sa siping ng kanyang sariling watawat, na may tanda ng mga sangbahayan ng kanyang mga magulang, sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan ay tatayo sila sa palibot. At yaong tatayo sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatin ng araw, ay ang mga sawatawat ng kampamento ng Juda, ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Juda ay sina Asan na anak ni Aminadab. At ang kanyang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila ay 74,600. At yaong magsisitayo sa siping niya ay ang lipi ni Isaacar, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Isaacar ay si Nethanel na anak ni Suar. At ang kanyang hukbo, at ang nanggabilang ni Yaon ay 54,400. At ang lipi ni Zabulon, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Zabulon, ay si Eliab na anak ni Helon. At ang kanyang hukbo, at ang nanggabilang ni Yaon, ay 57,400. Lahat ng nanggabilang sa kampamento ng Juda ay 186,400, ayon sa kanilang mga hukbo, sila ang unang magsisisulong. Sa timog na panig. Sa dakong timugan, ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Ruben, ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe ng mga anak ni Ruben, ay si Elisur na anak ni Sejer. At ang kanyang hukbo at ang nanggabilang ni Yaon, ay 46,500. At yaong tatayo sa siping niya ay ang lipi ni Simeon, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Simeon ay si Selumil na anak ni Zurisadai. At ang kanyang hukbo at yaong nanggabilang sa kanila, ay 59,300. At ang lipi ni Gad, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Gad ay si Eliasap na anak ni Rehuel. At ang kanyang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila, ay 45,650. Lahat ng nanggabilang sa kampamento ng Ruben ay 151,450, ayon sa kanilang mga hukbo, at sila ang pangalawang magsisisulong. Sa gitna ng kampo. Kung magkagayon, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong na kaakbay ng kampamento ng mga Levite sa gitna ng mga kampamento, ayon sa kanilang pagkahantong, ay gayon sila magsisisulong, na bawat lalaki ay sa kani-kanyang sariling dako, sa siping ng kanilang mga watawat. Sa kanlurang panig. Sa dakong kalunuran ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Ephraim, ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Ephraim ay si Elisama na anak ni Amied. At ang kanyang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila ay 40,500. At sa siping niya ay malalagay ang lipi ni Manases at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Manases ay si Gamaliel na anak ni Pidshur. At ang kanyang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila ay 32,200. At ang lipi ni Benjamin, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Benjamin, ay si Abidan na anak ni Gideon. At ang kanyang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila, ay 35,400. Yaong lahat na nanggabilang sa kampamento ng Ephraim ay 108,100, ayon sa kanilang mga hukbo, at sila ang pangatlong magsisisulong. Sa hilagang panig. Sa dakong hilagan ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Dan, ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Dan, ay si Ahiezer na anak ni Amisadai. At ang kanilang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila ay 62,700. At yaong haantong sa siping niya ay ang lipi ni Azer, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Azer ay si Phigil na anak ni Ocran. At ang kanyang hukbo, at yaong nanggabilang sa kanila ay 41,500. At ang lipi ni Neftali, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Neftali ay si Ahira na anak ni Inan. At ang kanyang hukbo at yaong nanggabilang sa kanila ay 53,400. Yaong lahat na nanggabilang sa kampamento ng Dan, ay 157,600, sila ang magsisisulong na huli, ayon sa kanilang mga watawat. Ang kampo ay inayos. Ito ang nanggabilang sa mga anak ni Israel, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, yaong lahat na nanggabilang sa mga kampamento, ayon sa kanilang mga hukbo, ay 603,550.
Datapwat ang mga Levita ay hindi ibinilang sa mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon sila humantong sa siping ng kanilang mga watawat, at gayon sila nagsisulong, na bawat isa'y ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang.